Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, another full review na naman ang ating gagawin. This time, full review na rin natin ang isang napakasulit na budget smartphone today, which is a Xiaomi Redmi A5. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun nga mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng ating first impressions, game test, and unboxing sa Xiaomi Redmi A5. And this time, i-review na rin natin itong smartphone na to. So again, isa to sa pinakamura na budget smartphone na pwede nating ma-purchase ngayong 2025, of course, online. And dito lang tayo magkiklik nyan sa ating view products kung interested kayong bumili ng Xiaomi Redmi A5. So again, dito sa ating full review, bibigay ko sa inyo yung final verdict ko dito sa smartphone na to. Based sa paggamit ko sa kanya ng few weeks. And syempre, naging test nga rin natin itong smartphone na to. So, ano nga muna bang SRP niya? So, meron siyang two variants. Yung 3GB64 is 3,599. Tapos, yung 4GB 128 is 4,099. Pero itong 4GB 128, nakuha natin to ng pinakamababa na sa 3,500. Tapos, nakikita ko sa online or dito sa view products natin, yung 3GB64 usually, pag sale or sa payday, nakukuha yan ng mga 2,800, 2,700. Very good deal po yan. Kaya sabihin natin ang price range nito nasa 3,000 to 4,000 pesos. So, napakamura. Syempre, yung pagkamura niya, titignan natin kung sulit nga ba yung specifications na ma-offer ng Xiaomi Redmi A5. So yun mga ka-J-Vlog, next is gusto ko i-share sa inyo yung mga magandang features kung bakit sulit din itong Redmi A5 na pwede nyo ma-purchase ngayong 2025. Unang-una, display. Napakaganda ng display nito dahil sobrang laki. 6.88 inches, sabihin na natin almost 6.9 inches. HD Plus 720p resolution is a very okay yan for its price tag na 3,000 to 4,000 pesos. Tapos ang maganda rin dito is hanggang 120Hz screen refresh rate pa siya. Syempre, a huge advantage yan sa mga ibang competitors ng Xiaomi Redmi A5 na usually nag-o-offer din ng 90Hz or 60Hz refresh rate pa yung mga iba. So again, 120Hz, hindi po siya nakafix sa 120Hz na ay sa pagkakaalala ko up to 120Hz siya, pero at least meron siyang ganong kind of feature na pwedeng magamit up to 120Hz screen refresh rate itong device na to. Pero hindi po siya nakafix sa 120Hz screen refresh rate. Next yung chipset niya. So sa chipset is Unisoc 7250 na more on common na natin nakikita sa mga smartphone today na budget smartphone. And syempre, yung Unisoc 7250 is ilang beses natin nasubukan yan sa mga ibang brands and even dito sa Xiaomi Redmi A5, hands down for a budget smartphone, nakakapag-handle kahit papaano ng Genshin Impact sa pinakamababang settings. Pero again, always manage your expectation. Nag-frame drop siya sa Genshin, pero ang meaning ko, nakakalaro tayo kahit na pinakamababang settings. Kasi sa mga ibang smartphone na ganito yung presyo na merong chipset na MediaTek Helio G36, MediaTek Helio G50 or the Power VRG A320 na GPU, ay hindi po kaya ang Genshin Impact at ang tagal pong mag-load niyan. Pero dito sa case ng Unisoc 7250, nalo-load niya naman kahit papaano yung Genshin Impact. Pag in case naman sa ML, COD, playable din naman dito sa smartphone na to. Kaya okay na okay rin siya i-recommend sa mga consumers na naghahanap ng murang smartphone na pwede rin naman tayo kahit paano makapaglaro. Pero again, kung gagamitin nyo to sa gaming, I suggest go for the 4GB 128 kasi 3GB64 is a big no-no for gaming yan. Ang liit na po ng 64GB sa internal storage pag gagamitin nyo to sa gaming. Malaki rin yung battery niya, 5,200 mAh na removable battery at with 15W fast charging siya. So again, for the 15W fast charging rate, very acceptable yan sa ganitong presyo at malaki naman yung ma-offer niyang battery. Yes, makunat yung battery na itong Xiaomi Redmi A5 nung nag-game test din tayo dito sa smartphone na to. Matagal din naman siyang malobat kahit papaano. At syempre, hindi lang naman for gaming yung parang purpose ng merong malaking battery. Yung mga ibang consumers natin, ginagamit nila for work or sa trabaho nila, ang primary tool is smartphone. Syempre, naghanap sila ng makunat na battery na gagamitin. Maganda rin po i-suggest ang Xiaomi Redmi A5 para sa inyo dahil makunat din ang kanyang battery at kahit papano, meron ding ibibilis ng konti yung kanyang charging rate, 15 watts. Siguro makakapag full charge kayo dito ng 1 hour and 30 minutes pag gamitin nyo yung 15W fast charging. Yan na po yung pinakamataas sa pwedeng ma-offer ng Xiaomi Redmi A5 for the fast charging rate. Next, yung design. For me, the design mas better yung Xiaomi Redmi A5 compare sa Poco C71.
Mas nagustuhan ko yung design nito, very premium. I know very identical sila when it comes sa form factor and of course sa placement ng camera module, pero mas better yung color variation na mo offer ng Xiaomi Redmi A5 compared dun sa kanyang sister phone na Poco C71 na parang plain. Dito kasi parang meron siyang glittery effect na iba kasing mga consumers mahilig sa aesthetic, at panigurado mas magugustuhan nila yung design ng Xiaomi Redmi A5. And next pala is of course yung kanyang affordability and yung RAM at ROM. Biruin mo for a price tag na 3 to 4,000 pesos, meron na tayong 4GB 128. Napakasulit niyan mga ka-J-Vlog. Lalo na pag, yun nga, sabihin nila, Lods, enough ba yung 3GB 64? Enough yan. Depende na lang sa paggamit nyo at depende na lang kung magkano nyo nakuha. Kasi marami akong nakikita sa comment section, hindi raw enough ang 64GB. Tama kayo. Hindi yan enough kung heavy user kayo. Hindi yan enough kung nakuha nyo ng mataas. Kung nakuha nyo ng 5K, syempre hindi yan tama talaga. Pero kung nakuha nyo to ng 2,500, 2,700, wag na kayong magreklamo. Always manage your expectation kung magkano nyo nabili yung smartphone. Syempre, ano pa ba expect nyo pag 2 plus? Alangan mag-expect kayo ng 8GB of RAM at 128GB of internal storage. Syempre, matik, mababa yung RAM at ROM yan. Pero mura natin nakuha. At maganda rin naman yung mga isbang specs or lahat naman ng specs na makikita natin sa 4GB 128, makikita rin natin sa 3GB 64. So, yun. Affordability nandoon kasi karamihan din sa atin dito sa Philippines, marami naghahanap ng murang smartphone na mga gamit lang nila or ibibigay nila sa anak nila for school, di ba? So maganda rin naman i-recommend itong Xiaomi Redmi A5. Siyempre, meron din na pansin tayong cons dito sa smartphone na to. Number 1, yung camera. So the camera is dual rear camera setup at sinasabi nila tong 32 megapixel. Pero to be honest, na-disappoint ako sa camera quality nito. Even though mura siya, yes, given. Pero meron akong mga na-test na murang smartphone na malilinaw po yung camera niya. And nakalagay lang doon sa mga ganon is 8 and 13 megapixel. Ito kasi 32 megapixel. Pero again, ito po yung nagpapatunay na hindi tayo nagbe-base sa taas ng megapixel ng camera kasi ito 32 megapixel pero hindi maganda yung camera quality. Kaya yon. Asahan nyo na yan, pag bibili kayo ng Xiaomi Redmi A5, hindi po maganda gano yung kanyang camera. And even the Poco C71, parang pareho lang sila talaga ng camera. Tapos next dito is yung kanyang operating system. So the operating system is parang basic na MIUI. Wag po kayo mag-expect ng HyperOS dito. So para siyang basic lang na operating system. Parang nga siyang naka-simple mode lang. Pero yun, expect nyo na yan pag bibili kayo ng Xiaomi Redmi A5 para makita nyo rin na very plain lang yung kanyang operating system. At wag kayo mag-expect na para siya yung full MIUI at full HyperOS. So ilang mga ka-J-Vlog naman so far yung calls na napansin ko dito sa Xiaomi Redmi A5. Overall, maganda naman yung specs niya for its price tag. At kung interested kayo, click nyo na lang tong view products na to para may redirect kayo sa mura at bagsak presyo na Xiaomi Redmi A5. So, video sample front-facing camera of the Xiaomi Redmi A5. So, ang pinaka-max resolution niya is Full HD 1080p up to 30 FPS. So, yun ang medyo bad side ng Xiaomi Redmi A5, even the Poco C71. Hindi ganun kaganda yung camera quality nila. Ayan, no? Even sa video. Pero for its price tag na 3 to 4,000 pesos, again, very basic lang naman na makukuha nyo sa kanyang camera. Kaya, asahan nyo na yan sa ganitong price tag. Importante rin, syempre, chipset. Okay rin yung chipset niya, pero for a consumer na camera centric, baka ma-disappoint kayo sa camera ng Xiaomi Redmi A5. Ayan. Video sample, rear camera of the Xiaomi Redmi A5. So ang pinaka-max resolution is Full HD 1080p up to 30 FPS. So as you can see, hindi ganun kaganda yung camera quality ng rear camera rin ng Xiaomi Redmi A5. Support is Full HD 1080p up to 30 FPS. Yan siya. Again, it's 5 PM pero medyo hindi na ganun kaganda yung sagap ng lighting dito sa ating video.
So yan, explore natin yung design and build quality nitong si Xiaomi Redmi A5. So yun nga, napakaganda ng design nito. Mas prefer ko yung design nito compare sa Poco C71. Mas elegant siya, 'di ba? Tingnan niyo naman, meron siya mga glittery effect diyan. Glossy finish siya pero hindi po siya prone sa mga fingerprint smudges dahil sa kanyang color na to. Hindi mapapansin naman yung mga fingerprints niya dito. Plastic siya or polycarbonate pack siya. Meron siyang dual rear camera setup dito na vertical. Meron tayong flash. Matte finish yung frame nitong Xiaomi Redmi A5. And dito naman sa right side, nandito ang kanyang power button and yung fingerprint scanner and yung volume rocker. Manipis din naman ito si Xiaomi Redmi A5 at hindi naman siya mabigat. Tapos dito sa taas, medyo hindi ko lang gusto yung placement ng kanyang speaker grills. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is the microphone, Type-C port at 3.5mm headphone jack. At ang maganda dito sa smartphone na to is naka-notch. And ang napakaganda dito sa smartphone na to is napakalaki ng screen size nitong Xiaomi Redmi A5. Meron siyang notch display na which is yan din yung medyo hindi ko gusto dahil syempre outdated yung notch display. Dapat i-punch hole na lang nila. Tulad ng mga sinasabi ko sa ibang video, kung wala namang any cost, gawing bilog yan, gawin nyo na lang bilog. 120Hz screen refresh rate for smoother animation din ang Xiaomi Redmi A5. At yun nga, sa bibili nito, wala po itong kasamang screen protector out of the box. Then, explore natin yung camera app ng Xiaomi Redmi A5. So, ito yung medyo nadidisappoint ako dito sa smartphone na to. Hindi ganun kaganda yung camera quality nito even sa outdoor or meron tayong maganda ng lighting condition. Hindi ko nagustuhan yung performance ng camera niya even though 32 megapixel siya. Tignan nyo naman yung video ko dito, oh. Oh, grabe, pixelated. Ano, outdoor to. Oh, wash out. Hindi ko talaga gusto mga ka-J-Vlog yung camera quality na itong A5. Pero explore it. So, meron siyang 2x zoom hanggang 10x digital zoom tayo dito. Meron tayong video, of course, Full HD 1080p up to 30 FPS. Meron tayong Ultra HD. Meron tayong portrait mode for background blur. Meron tayong night mode for low light shot. And of course, time-lapse. Sa front-facing camera naman, ayan, hello. Meron tayong night mode din, portrait mode, photo mode of course, video mode, Full HD 1080p video recording rin siya, at meron siyang Ultra HD pero sa rear camera lang. So yun mga ka-J-Vlog, when it comes sa settings, ayan, meron tayong watermark, yung merong phone model sa baba ng ating mga photos like that. Very simple lang naman po ang camera app ng Xiaomi Redmi A5. Ayan, sa settings ng main is HDR, aspect ratio, timer, regular mode, and settings. So, biometrics test tayo dito sa Xiaomi Redmi A5. First, try natin yung kanyang fingerprint scanner. So, start tayo. So, pagdating sa fingerprint scanner, napakabilis, oh. Fast and accurate siya. Next is face unlock. Ang bilis, oh. So, solid. Biometrics nito, fast and accurate. So, try naman natin yung speaker nito since ito lang speaker niya nasa taas. Ayan. So, sa video na to, medyo matagal na ako. Ito sasabi ko pag i-click nyo, view products. Ayan, oh. About sa Huawei smartphone. It's been 2 years. So, ngayon, i-review natin our first impression. Malakas din naman. Single speaker nga lang siya. Kahit tinakpan nyo, meron pa rin, oh. Maganda kaya to. Sulit diba? Kaya ang kanyang specs. Sana mga J-Vlog, check natin. So yun, syempre, single speaker siya, maramdaman nyo yung pagka, niya, hindi kagandahan na bass quality. Pero overall, presyo niya, single speaker, okay rin naman yung loudness niya. Kaya kung i-rate ko yung speaker niya, 1 ang lowest and ang highest, ang score ko dito, nasa 7. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating full review dito sa Xiaomi Redmi A5. Ang pinaka main question, Lord, sulit ba tong smartphone na to? Definitely mga ka-J-Vlog, napakamura niya. Kaya isa to sa napakasulit na budget smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayong 2025. At kung interested nga kayo, i-click nyo na lang tong view products na to. Dahil syempre sa payday or sa 8.8, there's a possibility na makuha nyo pa ng mas mura itong Xiaomi Redmi A5. Huwag na kayo magdalawang isip pa. Sa ganyang price tag, maganda siyang i-recommend dahil hindi po mabagal yung chipset niya at nakakapaglaro rin naman tayo kahit papaano dito sa smartphone na to. So, nakakatuwa rin naman ng mga smartphones today. Pamura sila ng pamura, kahit papaano maganda rin naman po inilalagay na chipset at hindi po mabagal.
Kaya ako natutuwa kasi to be honest, ilang years na tayo nag-review. Dati, nung year 2021, 2020, makabili ka lang ng 5,000 or 6,000 pesos smartphone. Napakabagal po ng chipset ng mga yan. MediaTek Helio P35 pa ngayon gas-gas na chipset sa ganyang price tag. Pero ngayon, 3,000 pesos. Salamat na lang at dumating ang Unisoc chipset na nakapag-offer ng mga snappy performance sa murang halaga lang. So again, hands down sa Xiaomi Redmi A5, napakamura. At kung interested kayo, i-click nyo na lang po yung view products na to para ma-redirect kayo sa bagsak presyo na Xiaomi Redmi A5.